Akala ko talaga nung una sobrang hassle ang gumamit ng cloth diaper. Pero ngayon, ayoko na uling gumamit ng disposable diapers. Hindi ko rin naman akalain na matututunan ko kung paano ang gumamit nito. Kung curious ka sa cloth diapering at natatakot kang sumubok, tapusin mo ang vlog na ito dahil isi-share ko ang aking personal experience sa inyo. Bakit nga ba ako nag-try mag-cloth diaper? Number one is out of curiosity. Nakakita kasi ako ng isang brand ng cloth diaper, which is itong si Amory, sa Facebook habang nag-i-scroll ako. Nung buntis pa ako nito, siguro around 4 to 5 months pa lang yung chat ko. Tapos nag-join ako sa group nila. Tapos may isa doon na nag-chat sa akin at in-invite ako mag-join sa isang webinar ng cloth diaper basics para sa mga beginners daw. Shout out po kay Ma'am Shicolin. Dito ko natutunan yung mga benefits, types ng cloth diapers, hacks, and tips. Number 2 is nalaman kung meron silang layaway plan na up to 3 months to pay with no interest. Pili ka lang ng bundle nila or pwede ka rin mag-create ng sarili mong bundle. Tapos magda-down payment ka. Yung amount ng down payment ay depende sa bundle na mapipili mo and kung gusto mo ring mag-lock ng prints. Mind you, hindi nagtatagal ang prints ni Amory pag nirelease, so sobrang gaganda kasi talaga. Tingnan nyo naman. Hindi siya masyadong pero apakaganda niyan. Tapos, the rest is installment na weekly. Pag fully paid ka na, doon nila ipapadeliver yung items mo. Number 3 is sobrang tipid niya talaga in the long run. Kaya pag nag-invest ka one time, pwedeng hindi ka na bumili ulit. Unless mabudol ka sa pangapanibagong print. For reference, a baby can use an estimated count of 6,830 diapers sa loob ng 3 taon. That's approximately around 70,000 pesos kung i-compute natin sa current price ng disposable diapers. And yung 43 pieces ko ngayon na stash is worth around 22,000 lang. Eh kung tutusin, hindi mo naman need ng 43 pieces. Gusto ko lang talagang bumili. Kasya na ang 12 to 18 pieces pang 2 whole days with everyday washing para makatuyo ka bago maubos yung stash mo. Ako kasi nagdagdag talaga ako para kahit every 2 to 4 days akong maglaba, enough pa rin yung stash ko. Number 3 is eco-friendly siya and iwas rush talaga. And lastly, yung prints at colors talaga. Kasi tingnan nyo naman, ang gaganda diba? Ilang diapers nga ba ang kailangan mo? If beginner ka na ayaw mag-invest ng malaki upfront at hindi pa sigurado kung kakayanin ang magugustuhan mo, 4 pieces lang is okay na muna pang-alternate sa disposable diapers or pang-presko time para makapagpahinga rin ng bum area ni baby sa disposables. Pero, if decided ka na, you can go with 12 pieces. This is good for part-time use. Halimbawa, cloth diaper ka sa umaga, tapos disposable ka sa gabi. Good for 2 to 3 days na stash na yan if part-time lang. Wash daily na lang para makatayo ka rin kaagad. If gusto mong mag full-time, go with 18 pieces. Good for 2 to 3 days na full-time na yan. Wash every other day na lang din para makatayo ka kaagad. But, if weekly ang laundry, medyo marami-raming stash ang kakailangan mo. Naglilik ba? No! Hindi siya naglilik. Basta tama ang fit at regular change, of course. If mapapansin mong madalas na siyang mag-leak, possible na kailangan mo ng mag-treatment or baka kailangan mo ng mag-upgrade ng inserts. We will discuss this on my next vlog, pati na rin yung iba't ibang types ng cloth diapers para matulungan kitang mamili ng swak sa needs at budget mo. Mahirap ba siyang isuot? No, it's just like wearing a regular disposable diaper. Ang difference lang is hindi siya naka-tape, snap button siya. Okay. Matibay ang snaps niya na. Yung mahirap lang naman kasi sa una is yung paghahanap ng saktong fit kay baby. Pero once na makuha mo, basic na lang yung mga susunod. Kahit pa lumaki si baby, kayang-kaya mo nang mag-adjust ng snaps ng mabilisan. Mahirap bang maglagay ng insert? No. Merong 2 types ng cloth diapers, ang cover type at pocket type. I-discuss ko na lang din siguro to sa next vlog ko. Pero either of the two, madali lang maglagay ng insert. Watch this.
Mahirap bang labahan? No. Pagkahubad ni baby ng soil diaper, i-pre-rinse mo muna siya with water, then ilagay mo lang sa open pail. Hindi po dapat ibabad ha. If may poop naman, i-shake or spray off mo muna yung poop sa toilet bowl, then pre-wash with detergent bago ilagay sa open pail. Advisable lang ito kapag everyday kang maglalaba ha. Kung hindi mo naman siya malalabahan agad after mong mag-pre-wash or pre-rinse, isampay mo muna para hindi magkaroon ng molds. Then during main wash, any detergent will do. Huwag lang pong gumamit ng bleach at Popcot. Pwede po rin hand wash or i-machine wash, walang problema. Make sure lang na pag machine wash, nakasnap yung buttons. Kagaya nito. Para makaiwas na ma-damage yung elastics niya. Kung isasampay nyo na, mas okay sa araw para may natural disinfectant ka na rin. Pero, kung hindi maaraw sa area ninyo, kagaya sa amin, okay lang din naman. Walang problema kung hindi siya maarawan. Hindi naman nagkaroon ng mancha yung mga diapers ko, kahit tingnan nyo to. Wait. Ito, favorite ko to, gamit na gamit to. Wala naman siyang mancha. Wala siyang stain ng poop or ng wiwi. Kahit hindi siya nare-disinfect sa amin. Wala rin siyang hindi magandang amoy. Ganito yung pagsasampay, pag hand wash at hindi na dryer kasi mabigat siya pagbasa. Pero pag naka-dryer ka, mas tipid sa space kasi pwedeng pag ganito yung pagsasampay mo dahil hindi madadamage yung elastic since magaan at tuyo na siya. Tapos, once or twice a month, or pag napapansin mong hindi na siya absorbent o kapag nagre-repel na yung water sa diapers at inserts mo, o kaya meron na siyang hindi magandang amoy, meron silang laundry treatment na tutunawin mo sa warm, hindi po boiling ha, warm lang, na tubig. Tapos ibababad mo dun yung diapers at inserts for 1 to 2 hours lamang. Tapos pwede mo na siyang labhan ulit using any regular detergent. Hassle no, pag pinakinggan mo siya. Pero pag nakuha mo na yung routine mo, plus nakabuild ka na ng enough stash and swak sa'yo, I swear, hindi siya mahirap. By the way, yung sinasabi ko pang laundry treatment is usually free na po yung 1 year na pang laundry treatment ninyo kay Amory pag bumili kayo ng bundles. So, check nyo na lang po yung kanilang Facebook page. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Pati po yung link sa kanilang Facebook group. Pwede po kayo mag-join doon kung gusto niyo po magkaroon ng idea kung ano po ba yung cloth diapering. Marami po dong mommies na subok na po si Amory. Kaya makakasiguro kung makakatulong sila sa inyo. Paano kapag aalis ka full day? Yes, kayang-kaya. Magbaon lang kayo ng enough stash na alam niyo yung kakailanganin ng baby niyo. Yung sa wet bag like this po. Yan. For your soil diapers, then wash as usual na lang pag-uwi. So, itong wet bag po is from Hoshi Baby. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box kung saan ko siya nabili. Kasi ang gusto ko dito medyo malaki siya. So, kahit medyo magtagal ako sa labas is enough siyang space para sa mga soil diapers namin. Actually, kasya yata dito ang 6 na soil diapers or higit pa. Tapos, 2 yung zippers niya. So, pwede mo pang ilagay dito yung ibang mga gamit niyang damit. Maluwag talaga siya. Gamit na gamit ko ito pag lumalabas ka. Pero meron din si Amory, kaya lang ngayon kasi ang alam ko is out of stock. Hindi ko alam kung kailan siya magkakaroon. Kaya ito muna yung ibibigay ko sa inyong link. Tip ko lang din, meron silang bed pads at changing pads na very useful sa amin. Ito siya. Marami din pong design kagaya ng diapers, magaganda rin siya. Lukot lang yan kasi galing yan sa labahan. Tapos yung likod niya is ganito. So, waterproof siya, kaya hindi tatago sa bed ninyo yung leaks ni baby. Either poop pa niyan, bibi man yan. Even sa mens ni mami, pwede po ito. Magagamit po itong bed pad. Marami po itong size, 4 po. Pero siguro next vlog ko na rin i-discuss sa inyo. Madali lang din tong laban. Pagka, kung hindi naman siya soiled, minsan sinasabi ko na nga siya sa mga cloth diapers kasi 1 or 2 lang naman ang nagagamit namin. Hindi ko naman siya everyday pinapalitan. So, depende kung feeling ko kailangan ko na siyang palitan. Pero hindi naman yung as in everyday palit. Hindi talaga. Pwede nyo rin tong baunin as a changing pad. Meron si Amory na changing pad talaga. Pero pwede na ito.
kung gusto niyo ng multipurpose na bagay, pwedeng-pwede ito. Meron nga rin silang blanket, pero saka ko na siguro i-discuss sa inyo. Pero napaka-comfy ng blanket na yun. Kung meron nga lang malaki, baka bibili din ako. Ayun. So, hindi mo naman din kasi maiiwasan, 'di ba, na lalo na sa mga newborns, yung paglulungad nila na marami o kaya naman yung poop blowout. Alam niyo na 'yan, yung mga mommies diyan na may experience na sa babies. Maraming mga instances na hindi mo talaga maiiwasang magkaroon ng gano'ng mess sa kama o sa higaan, 'di ba? So, ayaw naman natin magpalit ng bed. Kaya very, very helpful ito sa amin. So, ayun mga mami, yan ang naging cloth diapering journey namin ni baby. Sa totoo lang, nung una akala ko talaga sobrang hassle niya. Pero habang tumatagal, nagiging routine na lang siya hanggang sa nasanay na rin ako. At ngayon, masasabi kong isa siya sa mga best decisions ko as a mom. Kung nag-iisip ka rin mag-try na mag-cloth diaper ng baby mo, sana kahit papano nakatulong ang pag-share ko na experience ko para mabawasan yung takot at doubts ninyo. Sa next vlog ko, i-discuss ko ng mas detailed ang iba't ibang types ng cloth diapers, inserts, at kung paano pumili ng pinakaswak sa needs at budget ninyo. If you found this vlog helpful, don't forget to like, comment sa mga kapwa ko cloth diaper users dyan ng mga sarili ninyong tips, at sa mga nagpaplano namang gumamit, pwede kayong magtanong sa comment section. I-share nyo rin ito sa ibang mga mommies na baka gusto rin mag-try. And mag-subscribe kayo sa aking channel for more mommy tips and baby-related content. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye mga mommy!